Okay, kababalik lang po ng power. Alam po ba ninyo, I'm about to record and then nagkaroon ng kuryente. And wala pong kuryente since, I think, kung di ako nagkakamali, 3 o'clock ng afternoon. Kanina. So, anong oras na po ba tayo? So, 2.5 hours pong walang kuryente. Okay. Kesa saan pa po tayo mapunta sa usapan? Punta na po tayo sa ating heart of the matter. Ito po ay may kinalaman sa katotohanan ng mundo. World. Alam po ba ninyo, isa po sa katotohanan na kapag ka ang isang tao ay na-born again o naging mananampalataya ng Panginoong Hesus, ang ating mga puso, isipan, diwa, damdamin o naisin ay wala na po dito sa mga mundo. Or should I say, mga mundo tuloy. Wala na po rito sa mundo. Gusto ko po sabihin kanina, mga makamundo. Wala na dito sa mga makamundo kasi ang mga bagay po sa mundo lumilipas. Meron na po ba kayong hinangad? Halimbawa po cellphone. Okay, alam po ba ninyo, ngayon po ay ano na po tayo ang iPhone po ngayon, iPhone 15 na po. Meron po silang event this September. Opo. Sabi ko nga, tignan mo nga naman, iPhone 15 na pala ngayon ang latest. Ako, iPhone 7 Plus ang meron ako. 'Di ba? So, malayo na po. Doble na po, po. Pero ang akin lang naman po, habang nagagamit ko pa po sa vlog natin yung iPhone 7 Plus ko, nagagamit pa sa kapurihan ng Panginoong Hesus, basta pwede pa gagamitin ni Jesus. Pero what I'm saying here is, nung nilabas po itong iPhone 7 Plus ko, way back 2016, katumbas din po yan ng iPhone 15 na lalabas ngayon, na pinagkakaguluhan. Way back 2016, ang pinagkakaguluhan, itong cellphone ko, itong iPhone 7 Plus. Pero ngayon po, after 7 years of tribulation, hindi, joke. Pero after 7 years, hindi na po pinapansin. Hindi po ba? Kasi marami na po rito. Pero nakakapag-Facebook ako. Marami pa ako nagagawa, pero hindi ko na po nagagamit yung ibang functions na pwede kong i-download dito sa App Store natin sa iPhone, sa Apple. Kaya ako mostly po talaga, ako po ay isang Android user. May iPhone ako pero Android user din po ako. Okay? So, yan po ang akin pong gustong sabihin. Ang gusto ko pong ipunto po sa inyo rito, kahit gaano po kaganda ang isang bagay o latest ngayon, lilipas at lilipas po yan. Opo, tulad po nitong iPhone 7 Plus na ito. Okay? So, hindi po tayo dapat tututok dun sa mga bagay na lumilipas. If you are a wise person, dapat alam mo ang sinasabi ng Biblia. Ito nakalagay sa 1 John chapter 2, verse 17. And the world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. Lahat, sabi niya sa Tagalog, lahat ng nasa mundo ay lilipas. Pero siya, na gumagawa ng kalooban ng Diyos, ay mananatili magpakailanman. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Simple lang, ang tumanggap kay Jesus Christ. Ayan lang po ang will of God. What is the will of God? To receive Jesus Christ. Period. Kasi, pag tanungin mo yung iba na mga legalist, ano ba ang will of God? Mag-Bible study, magganito, magganyan. Legalistic ka. Hindi po. Ang will of God, according po sa pag-aaral ko, according din sa pag-aaral ng magaling na mga scholars, ang will of God ay simply accept Jesus as your Lord and Savior. Kasi tignan po niyo ang kabuuan ng talata. 1 John chapter 2 verse 17. And the world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. Tulad po nung mga artista nung araw, nung 60s. Ngayon po, tumanda na. Hindi na ganun hindi na pinapansin. May bago na. Alam po ba ninyo ang reality? Alam po ba ninyo kung talagang
paggaganahin nyo lang po talaga yung kamalayan ninyo sa mga nangyayari sa mundo. Imaginein po ninyo, dito po sa amin pong lugar sa Maynila, sa Espanya, Maynila, nakikita ko po yung mga lugar na ang dami na pong nagbago pala sa lugar natin, no? Yung ang tataas na ng mga building, high-rise building, samantalang nung mga panahon daw ng mami namin dati, mga lolo't lola, wala yan mga yan. Amen? Amen. So, talagang hindi mapipigil ang pagbabago. Kaya nga po sinasabi ng Bible, kung ang iyong puso, ang iyong isip ay ilalagay mo lang dito sa mga bagay ng mundong ito na lumilipas, ikaw ang pinakakawawa. Sapagkat hindi mo alam yung mga bagay na eternal. Marami po akong nakikita ngayon, mga artista, mga famous celebrities, na parang dito lang ang kanilang buhay sa mundong ito. I'm talking about Hollywood stars, ha? I'm not talking being dito po. Yung sa Hollywood po. Kasi iba po ang ways of living nila doon. Kaya nga po, hindi ko po recommended na gayahin niyo yung ways ng Hollywood. Mas maganda pa rin ang ways natin mga Pilipino. We have values, nagmamano tayo, huwag nating iwawala yon. As a millennial, alam ko ang kahalagahan ng paggalang sa matanda. Ayan po ang nakita ko po. Hindi po tayo dapat magpapadala o magpapadarang dito sa mundong ito. Sapagkat pagdating po nung araw na marapture na po ang church, ang mundong ito ay daranas ng 7 years of tribulation. Sobrang paghihirap during that time. Lalabas ang Antichrist, lalabas din ang mapanggoyo at ang mapag-deceive na false prophet, lilinlangin at dadayain nila ang bansang Israel, at doon makikipag-treaty ang Antichrist para maitayo si Third Temple. Maitatayo po yan. At matutupad lahat ng mga nakasaad sa Bible. At ang katapos-tapusan po ng lahat, sa katapos-tapusan, sa kapuspusan ng kalahat-lahatan, makikita po natin, tapos na ang mundo. Sapagkat, hindi naman po nangangahulugan na gunawang mundo para matapos ito. Ibig sabihin, tapos na po yung system o yung sistema. Sapagkat, kapag dumating na po lahat, natupad na po lahat ang dapat matupad, at natalo na ang Antichrist at ang false prophet, na itapon na sila sa Gehenna, alam niyo pong mangyayari, darating na po si Jesus Christ. Ang Lord Jesus Christ darating na, kasama po tayo, sa likod po tayo. Tayo po kasi ni-rapture niya noon, tapos tayo po yung darating ngayon na kasama ni Jesus. Sa likod niya, nangunguna si Jesus. Maghahari tayo sa Jerusalem. Tayo na po, sinasabi ko yan. Sapagkat we are with Jesus. Ikaw at si Jesus ay iisa na. Kaya sabi ni Jesus, kahit saan ako nandoon, nandun din kayo lagi. Hindi tayo maghihiwa-hiwalay na nila Jesus kapag ka nag-rapture na. Ang ganda. Kaya kung ako po sa inyo, be wise enough to study the Word. Huwag natin pababayaan na, hindi mo ako nag-aaral masyado kasi hindi ko nakaharap. Ang dami na po nating alibis minsan. So please, sana wag po tayong ganyan. Ano po, no? Ang sarap pong tingnan po niyan. Wag po sa mga bagay na lumilipas. Ang kadalasan na ginagamit ni Satan na panlinlang ay ang mga bagay ng mundo. Sapagkat alam ni Satanas, makamundo ang mga makamundo. Makamundo ang mga tao sa mundo. Pero naiiba lamang ito at mag-iiba lamang ang takbo ng buhay ng isang tao kung siya ay tatanggap sa Panginoong Hesukristo as His very own personal Lord and Savior. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share the wonderful love of Jesus, share His grace, share His blessings, at higit sa lahat, i-share mo ang kanyang biyaya ng kaligtasan sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Basahan mo sila ng scripture. Padalahan mo sila ng mga messages. Amen. Mag-post ka sa FB mo. O gumawa ka kaya ng YouTube channel mo. Napakarami nating options sa panahon natin ngayon para maiparating ang pag-ibig at dakilang pagmamahal ng Panginoong Hesukristo sa buong mundo.
Thank you po, and Jesus truly loves us all.